Sa kaugnay na balita, ikinabahala ng mga senador ang sigalot sa Middle East at ang posibleng epekto nito sa bansa, lalo na sa krudo. Kaya naman ang ilang senador, isinusulong ngayon na magkaroon ng fuel subsidy. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Hindi makakaila ang banta sa buong mundo ng gulo na nangyayari ngayon sa Middle East. Bilang pangunahing pinagkukunan ng krudo at langis, siguradong may epekto ito sa pandaigdigang presyo at supply. Kaya naman sa Pilipinas, ang mga senador panukalang magkaroon na ng fuel subsidy, lalo na ang mga tsuper, magsasaka at mangingisda. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, dapat pag-aralan din kung mabibigyan ng subsidiya kahit ang mga nagtatrabaho sa middle class. Concern din ako yung pagtaas ng langis. Pag tumaas yan, maapektuhan yung transport group natin. So dapat nakaredy yung ating gobyerno pagdating sa subsidy, all subsidy sa ating mga fisher folks, sa ating mga transport group, sa mga tricycle driver, jeepney driver, maapektuhan yan, pati mga farmers natin. Kahit si Senator Sherwin Gatchalian, pabor din sa subsidy. Dapat nga raw, babaan na ang threshold o basihan para makapagbigay ng ayuda ang gobyerno. Base kasi sa Pantawid Pasada program, dapat umabot muna sa $80 per barrel ang presyo para magkaayuda. Pero dapat ibase na lang raw ito sa porsyento para otomatiko nang magkakaroon ng fuel subsidy. Pabor din naman dito si Senator Kiko Pangilinan, pero para sa kanya, mas maganda kung pansamantala din munang sususpindihin ang excise tax sa diesel at kerosene. Pero si Senator Risa Hontiveros, ang nais naman ay long-term na energy solution, lalo na't hindi malaman kung kailan huhupa ang sigalot sa Middle East. Pero panawagan pa rin niya, sana maresolba ang problema ng tahimik at sa negosasyon upang hindi na lumawak pa. We really hope, each one of us hopes and prays na hindi ito mag-spill over. Pero 'di ba, kung anong mangyari sa Middle East or for that matter any part of the world, makakaapekto talaga sa buong mundo. Urgent call, tigil putukan sa gerang 'yan, bumalik sa negosasyon at pilit na pagkasunduan yung mga issue na sabi ay dahilan daw kung bakit nangyayari ito. Si Senate President Vicente Sotto III naman naniniwala na posibleng may issue rin sa seguridad na dapat paghandaan ng bansa. Pero umaasa ang senador na hindi ito magkakaroon ng spillover. Marami rin tayong iba't ibang mga relationship with the United States, with Israel, with other countries. No? So, dapat talagang basta tingin pinakamaganda, close monitoring. We should be very vigilant about what's happening in the Middle East. We are reviewing already the possibility of the BFA, di ba? Or yung iba pang mga kasunduan natin sa United States. Pinag-uusapan naman talaga ng government. I think we should, even without this, kahit nung wala ito, di ba? Pinag-uusapan naman talaga yan. I think the national government should be more concerned. Si Senator Erwin Tulfo naman naniniwalang panahon na rin para silipin ang pagkakaroon ng EDCA site sa Pilipinas. Pero kukonsultahin muna ang liderato ng Senado hinggil dito. Samantala si Senator Raffy Tulfo naman nagpaabot ng tulong kay Mary Ann De Vera, ang OFW na namatay dahil sa gulo sa Middle East. Nagpaabot din ng pakikiramay si Senator JV Ejercito. My office have already contacted the relatives of Miss Mary Ann para magbigay ko anumang tulong nararapat. But I know for a fact yung DMW at OWA ay kumontak na rin kung anumang klaseng ayuda ang narapat ibigay dito sa mga kamag-anak or even sa labi ni Mary Ann kung paano maibalik sa Pilipinas. Hopefully, this is not the third world war. Sana magkaroon ng sana ma-resolve kaagad to peacefully. Siyempre, nalulungkot tayo na may isang casualty na tayo, no, na isang Filipina OFW. Sana hindi na ito magdagdagan. And yun po, praying for all of them. I'm sure that DMW is already making preparations. Umaasa naman si Senator Bongo maging mabilis ang repatriation lalo na sa mga OFW na nangangailangan ng tulong sa Middle East. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.